Okay, so panoorin natin yung cross-examination ni Senator Erwin Tulfo dito sa mag-asawa na to. Kasi something is very fishy eh. Ito, explain ko sa inyo bago natin pagsalitain si Senator. So, kuha tayo ng notepad dito para lang ma-explain ko sa inyo ng maayos. Kasi, you have to see the bigger picture dito. And yung inaamin kasi ng Diskaya, I believe is partially true but not the whole truth. Di ba pag sumumpa ka, you're going to say the truth, nothing but the truth, so help me God. Okay, so let's start muna with the unti-untiin natin yung breakdown na. So ang problema ngayon is DPWH, okay? Isang sangay pa lang ng gobyerno na to. So under DPWH na napagkalaki-laki ng budget niyan, may mga top 15 contractors pa, di ba? Sa top 15, isa lang yung umamin, okay? Tapos, diyan sa isang umamin na yan, may mga personalities lang sila na nilaglag. Ngayon, pakinggan natin muna given all of this, pakinggan natin yung sasabihin dito ni Senator Erwin. Let's go. Kadalasan po ang natitira It's about 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung syempre tatrabahuin niyo magpirmahan para matuloy yung proyekto? sa LGU kadalasan wala po, wala. Wala na, walang pakialam doon. Magkano po ang Yung katulad doon, yung LGU, tong si Madam naman kain ng kain. Nag-stress eating, yun na yung may katabi siyang pagkain doon, ngatab ng ngatab eh. Pero tong si Sir Curly, medyo praktisado eh. Tawin natin. kinikita niyo naman kung binigay niyo yung 30%, magkano po ang binabawas pa ninyo doon sa, for example, 100 million, 30% po yan, that's about 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung syempre tatrabahuin niyo, magkano kailangan ang kikitain niyo pa diyan? Kadalasan po ang natitira na lang sa amin minsan pag minalas-malas, lugi kung sinuwerte, minsan 2%, 3%. Yan, hindi ako naniniwala dyan eh. I'll tell you why. Kasi, ang sinasabi nila, kuha ulit tayo ng notepad ang sinasabi nila is 100% yung total project amount. Tapos, 65% yan agad, hati-hati na. 25% daw dun sa mga kay Romualdez at saka kay Zaldi. Tapos, the rest of the 35%, ilan ba? 40% sa mga iba-ibang opisyal. Ganyan hinahati yung pera ng taong bayan. Tapos, until finally, ang matitirang profit margin nila lang daw is 2% to 5%. Yan yung nagtataka ko dyan. Bakit ganyan lang kaliit? Tapos, ang tinatanong dito, hindi pa ba magiging substandard yan kapag ka ganyan kaliit yung hatian? Which is parang fishy eh. Tingin ko talaga kailangan may mga accountants na tumingin dito eh. I think tama yung line of questioning dito ni Senator Erwin eh. Kasi pag hindi mo nasilip yan, ang mangyayari dyan, magkakaroon ng witch hunt dun sa mga pinagbintangan nila. Tapos mamayang yung next content natin, yung sinabi naman ni Vico Soto. Kasi may mga taong duda talaga sa mga sinabi ng Diskaya. I'm not saying na nagsisinungaling sila or anything. I think it's good na pinangalanan nila yung mga taong pinangalanan nila if talagang meron, ha? Pero ang sinasabi ko lang talaga, parang may kulang. Okay, may kulang dun sa kwento. Hindi siya kapanipaniwala na ito lang yung profit margin nila at parang mga nagpapakamartir sila para sa kita sa gobyerno, 'di ba? Parang it doesn't add up pagka tinignan mo. Like parang sa 100 billion kunyari kinita nila, parang 2% lang yung sa kanila doon. Minus pa yung mga gigagastos nila. I don't necessarily believe that. Let's go. Pag sinuwerte pa, 5%. Paano? 2%? 5%? 3 to 5% po, minsan ang natitira na lang. Minsan lugi pa. So 70, bawasan mo pa ng 5%, so 65%. Tama po ba? Opo. Ito mo ba ang ginagawa niyo yung proyekto so matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, Yan. para maibigay Correct. ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may mayabot lang kayo. Tama po ba? Hindi po, wala pong substandard, tama pa rin. Para sa Yan. Alam niyo kung ba't di ako naniniwala dyan? Kasi, parang nililigtas nila yung kumpanya nila dyan. Di ba? Kasi kami, miski parang ganito yung sinasabi nila in another context eh. Kami, yes, nagbibigay kami ng pera sa mga politiko, pero
yung trabaho namin is maayos pa rin. So kita mo, intact pa rin yung kanila, yung St. Gerald and yung Sham na company nila. I don't believe that. I really don't. Kasi you have to check them one at a time. Di ba? One at a time, i-check mo na itong project ng Diskaya dito is maayos pa. Merong magandang pinoint out dito si Senator Raffy Tulfo, yung 230 million pesos na project nila sa Manila na hindi nila natapos. Hanggang ngayon, 7 years pending pa rin. Pero kinuha nila yung pera, bayad sila doon. So kita nyo, so doon pa lang, kung titingnan nyo in a bigger picture, parang ito is overly simplifying the situation in such a way na, yes, nagbigay kami ng pera, pero hindi namin, ginawa namin yung trabaho namin ng matapat. That's not really believable in my view. Kaya ang ganda nitong line of questioning nito and yung mga nakuha kong information dito. Kahit kasi si mamaya after this kay Vico Soto naman, kasi it needs to be kailangan natin mapakita ng ayos yung ano nila, yung parang bigger picture nito na they are trying to save themselves, okay? And they're trying to get immunity from this kasi nga gusto nila maging state witness para hindi sila masama dun sa kakasuhan, di ba? Like may 15 diyan na contractor na sinabi nila na hindi nila ginagawa yan. All of a sudden, parang ano kasi, it's a PR move na kampihan sila ng tao, na mag-sympathize yung tao sa kanila since sila yung nasa hot seat. I just don't buy it for myself. Let's go. Continue. Kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganun din po, hindi po tatanggapin ng Mr. warranty Diskaya. ban. Hindi po, Hindi Maganda ako to. naniniwala na papasa sa Exactly. DPWS, kasabot na ho ninyo yung district engineer at saka Exactly. regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabot din ho ninyo. Oo, kasi yung COA din, meron din silang parang 1%, di ba? Yung 1% na fee, di ba? May ganun din daw sila. May narinig akong ganun Tapos of course, yung district engineer na napakayayaman ng mga yan, di ba? So, what's stopping the those people to just fix the papers? So ang pinakamaganda dyan is dapat may third party tayo na magche-check kung totoo ba yung sinasabi ng mga Diskaya. Kailangan natin ng mga auditors, kailangan natin ng mga civil engineers to check their work para makita natin kung totoo. Gets nyo? Iffy siya iffy talaga siya pero mamaya abangan nyo yung kay Vico Soto naman yung pag-uusapan natin, pero eto lang yung parang primer nito kasi this line of questioning is very correct. Kailangan talagang scrutinize natin yung sinasabi nila kasi nandadamay sila ng mga politiko. I do not believe that yun lang yung listahan. I do not believe that na eto lang yung listahan para kasing mga para kasing convenient nung chinek may mga netizens kasi nung nag-check na yung listahan daw is mga parang kaalyado ni BBM. Okay, are you sure na yan lang? Di ba? Parang gusto ko pang deep dive dito. Tuloy na natin. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. Exactly, di ba? Kasi hindi po, makikita wala din po sila kaming, hindi po namin nakakausap yung COA. Hindi po sila. Yung DPWH, siyempre kasabot nyo na, binigyan nyo na ho Pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga yan. I mean, whether you like it or not, para sa papel na lang ika nga ayusin. kumita din ho kayo. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo rito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba na 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin Yeah, no, kain na naman kain si Madam. Nadidistract ako talaga dun sa kain ng kain hindi. Ano kasi, parang ang pinalalabas nila dito, parang nagpapakamartir sila doon sa, na yes, kailangan naming sumunod kasi ito yung kalakaran. Pag di namin sumunod, di namin ginawa yung trabaho namin ng ayos, mapapako kami sa krus. Gets nyo mga lods? Parang, ano kasi to they are really trying to absolve themselves dito so that people wouldn't crucify them as much as they have crucified them in the past. Ang point ko rito mga lods, let's make them accountable first. Idaan natin sa due process.
tama yung ganitong questioning. Mamaya si Mayor Vico na naman din. Pagkatapos nito, gusto ko lang i-lay down yung foundation nito. Kasi it's very deep itong questioning, itong line of questioning na to sa mga Diskaya. Let's go. Yung pinaghirapan po yun. Kasi noong mga panahon po, nung mga una po, ay magaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo lumiit po talaga. 25% po ng what? Ng cost ng project. Tama po ba? Ng contract cost. Contract cost. At saka are we just talking about flood controls here? How about yung mga iba pang proyekto nila? Kasi tandaan nyo, they are not just contractors for flood control. So that's why it's needed to be scrutinized. Kailangan tignan nila yung pinapresent kasi madaling mag-akusa talaga. Right now kasi yung allegations are technically baseless pa rin. Kasi nga wala pa silang pinapakitang paper trail. Okay, nagbayad ako kay ganito, kay yung pinaka-latest natin, kay Arjo Atayde. Nagbayad daw. O sige, asan yung paper trail? Gets? So, kailangan natin ipakita yon. And, like sabi nga ni Senator Tulfo, yung 2%, I also don't believe that. 2% ng 23 years na sila daw. Pero yung windfall nila, which is shown, yung windfall earnings nila, yung pinakamalaki is between 2022 and 2025. Ngayon, nung panahon na namamayagpag sila. So it needed to be deep dive ng isang third party investigative body. Ako, agree ako dun sana buuin talaga yon yung sinasabi ni Senator, ni President Marcos, di ba? Hanap tayo ng isang civil engineer, isang accountant, at saka isang abogado. Kahit ganun lang, or a team of engineers to scrutinize their work para malaman talaga natin yung totoo. And of course, accountant. Kailangan ng accountant dyan. Kasi the paper trail is what will either absolve them or vilify them. Yun lang naman po yung sa akin for today. Mamaya kay Bigo Soto naman. Gaya mga lads.